kid na alam ko dyan, yun lang yung nakikita mo sa internet yung mga chismis. Oo. Okay, you could pick it up from the internet. Meron nagbigay ng kwento dyan, lumabas pa daw sa yung kanta daw ng Eraserhead, ng Spolarium, tungkol doon. Ganun ba yun? Okay. In a nutshell, parang ganito yung kwento. Supposedly, parang nagkaya luminom, dinala sa Sulu Hotel yata. Sulu Hotel. Supposedly, merong SA na nangyari. Okay? Tapos, Sexual assault. tapos may nagreklamo. Supposedly, ang involved daw, si Vic, si Joey, at si Ritzy. Oo. Kasi daw si Tito Soto umalis ng maaga. Tapos supposedly, nung nagreklamo, ang umareglo raw si Tito. Okay, meron pang sinasabing may mga threats na nangyari para lang i-atras yung demanda, reklamo. Kung meron man. Kung meron man. Supposedly, may police report pero walang na-file na kaso. Kung may police report man yan, that has been more than almost 40 years ago. Wala na ba? Durog na yun. Natunaw na yung logbook na yun kung saan man yun. Or every 10 years pinapurge yan. Ang records. Dead files yan. And mind you, itong panahon na to, they didn't computerize anything. Lahat yan by hand or makinilya. So, kung meron man, wala na ngayon yan. Meron mga lumalabas na mga kwento, like yung lumutang yung video dati ni Coca Nicolas. Yes. Na sabi niya, it was a publicity. Pero alam ko, nung bata ako, nanonood ng Itbulaga, I distinctly remember one episode na magkakasama sa TV si Joey, si Vic, si Ritzy, humihingi ng sorry. Hindi ko alam kung kaano yung hinihingi nila ng sorry. I was a kid, okay? And kahit hanapin mo ngayon, there is wala na uling video niyan. So, anecdotal yan. I'm saying is, bata ako, hindi ko alam, my memory is spotty, hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan. Besides, I was a kid, nang pakialam ko rito sa tatlong kung niya ka nagsosorry, di ba? Hindi ka pa nagka-college doon yata, high school ka pa lang, mga ganun. Ang elementary lang ako noon. So everybody's memory about it is spotty. That's true. Okay. As mine is also spotty about it. Although what is clear is that yung bata nagpakamatay. Yes, she did. May anak siya. I didn't know that. Yes, meron. Ngayon, these things become important. Yeah. Because one, anong magiging epekto sa psyche ng tao yun? Lumaki sa puta, ang pangalan ng nanay mo nakaakibat sa iskandalo. One. It's almost been 40 years. Nagpakamatay yung tao. Kaya nagpakamatay yun, humihingi ng kapayapaan. Gusto niya tahimik na yung buhay niya. Tahimik lang, patay na nga eh. Wala na nga buhay eh. Diba? Tanginan nyo, ayaw nyo pang patahimikin. Huwag nyo na sanang masyadong kalkalin pa. No. Actually, ang title of the movie is Rapists of... Actually, ang rapist ni Pepsi Paloma, kung iisipin mo, tayo mga chismoso, napatay na yung tao, pinag-uusapan niya pa, even worse, yung iba dyan, pinagkakakitaan pa, ginawan pa ng pelikula, ginawan pa ng storya na hindi naman totoo. Alam nila yun na hindi totoo. Unless the director is a little too young to realize kung ano yung ginagawa niya. Kasi ako, suspecha ko, bayad yan to do something, baka sinisiraan lang si Tito Soto kasi eleksyon na. And he is in the top 5 of the surveys for senator, mind you. Ako the more you talk about him, the more traction he gets. Yep. Sa akin, parang
yung director niyan is not worth mentioning. Una-una, I'm not even mentioning anybody director's name. Not worth it. Even his product is his. Di ba? Parang, Kebel. I mean, di ba? Mamamatay ka ba? Pagtangin na ngayon pagka hindi mo napanood yun. Hindi. Tsaka wala namang pelikula yung director na yan eh. Puro mga historical revision. Hindi naman siya sikat eh. Ako, I do hope na demanda. Yeah. Kasi sa totoo lang, libelous ba yan? Sabit yung ginawa. Oo, sabit na sabit yun. Tangina hindi lulusot yun na it is a fictional work. Bakit? Tangina, pinangalanan mo eh. Oo. Pati commercial mo, pinangalanan mo si Bossing eh. Di ba? Sabit yun. Putang ina, may ano yun, may kulong yun. Di ko naman maisip na they're in on it. Why would they want that? Why would they want people smearing their name? Tangina ngayon, magiging tahimik ang utot nun. Hindi ba tahimik na? Tangina, gahasa nga abutin nun sa loob. Tangina ngayon, hindi, puta, may kulong yun. Yung produkto niya ngayon. Because it is not historical revisionism eh. It's libelous. Yes. I do hope may magreklamo. Particularly para may masampulan. Particularly yung binabanggit nila, the Sotos in particular. Eh syempre maraming abogado yan. Kaya kasuhan ko yan eh. Yeah, pero ang ano dyan, ako tingin ko dyan, puta, sanay na sila dyan, napaulit-ulit, baka hindi na lang pansinin, di ba? Katatapos na ng kaso nila with tape eh. So that was a victory on their own. Ano yun? Uphill climb yun. I'm sure sa ating mga nanonood lang, akala lang natin is a matter of using Itbulaga, pero ano yun, malaking, ang tawag doon, infringement, copyright, tama ba? Copyright issue ba yun? Parang ganun eh. Parang ganun ang lumalabas eh. Na ano, it's a copyright problem and parang ginagamit daw yung pangalan na Itbulaga nung kabila kasi syempre tape has been the producer for so long. Ngayon papasok sila na gagamitin nila sa ibang stasyon. So siguro naghahabol ang mga haluskos. Wala eh. Pinabayaan na nila yan, tapos na yan. Natalo na sila doon. Another case, I don't think they want that. Tahimik sila eh. They're very quiet. And that's how you handle a scandal. Tahimik ka na lang. Parang ayun. Sikat pa yan, putang ina, dadami pa manonood ng sine dyan eh. Wala nang, I mean, di ba? Sa totoo lang, meron ba nanonood ng sine din yan? Ano ba kung palabas niya? Wala, parang nilala. Kahit naman yung dati yung pelikula, yung about namimigay ang ticket yan. Namimigay ng ticket, totoo. Namimigay. Medyo wala, langaw. Kasi hindi naman siya sikat na director eh. Hindi naman yata, wala naman siya masyadong pelikula eh. Siguro siya lang kasi yung had the stones to accept offers like that. Gawa ka ng pelikula, puro kasinungalingan na. Game! walang director in his right mind would accept a project. Especially yung may reputasyon. Nobody would accept projects like that. Baka matindi pangangailangan. Lahat naman tayo. Kailangan panghada. Baka nag-i-scatter. Natatalo. Doon na ubos ang pera. So, basically, yan. Ako, what I remember about it is that I don't remember the apology, but I do remember Sulu Hotel. I do remember Richie the Horsey. I do remember, at mind you hindi ho nag-iisa si ano doon. I remember Pepsi Paloma was not alone. She and another starlet, si Guada Guarin. How come nobody remembers her? I don't understand why. Maybe because I find her name funny. Guada Guarin. Kasi may bahay kami sa Guadalupe. Diba, Guada Guarin, ano? Dating beauty queen. Sino? Guada Guarin. Talaga? Beauty queen ba yun? Leta. Parang I remember, distinctly remember, the beauty queen na Guada. I don't remember she being a beauty queen kasi the reason na sa pagkakatanda ko, si Guada Guarin na nagsalita ng she said something like, hindi, wala namang pinilit sa amin. Kasi inamin niya, she was the first one to admit na they were paid to be there. Dinala nga sila ni, remember Dr. Ray de la Cruz, yung binato ni Divina Valencia ng ashtray ba, microphone? Pinukpok sa ulo ng microphone. Ano, hinataw ng pinalo ng microphone. Hindi nyo nalala yun kasi hindi nyo alala Citro. Yan, Citro ni Inday Badiday, doon nila ginawa yan. Anyway, si Ray de la Cruz kasi,
ang style yan palagi, yung controversial. Kasi nga, meron siyang mga alaga. Nag-umpisa yan sa, ano pa yun, may soft drink beauties. Iba-iba yan eh. May, meron pa yan, siya pa yung may mga kalye, di ba? Mga named after. Yan, mga hard drink beauty. Mga hard drinks, soft drinks, tapos meron pang pangalan ng mga kalye, may Ayala something pa eh. May basta ganyan. Ganyan na mga ano niya, starlet yan. He puts them in houses and some of the most famous na were actually under him for a time. Si Stella Suarez Jr. Tama ba? Stella Suarez ba? Jr. Tapos, no, I don't think Stella Suarez was with him. No, not the original Stella Suarez. But no, okay. The one that they call Jr. Basta mga Carlos. Okay. Yeah. Ito ang mga ito ang mga alaga ni Rey de la Cruz. Pepsi Paloma, Coca Nicolas, sila yung Sarsi Emanuel, nalala ko pa yan. Tapos, nagkaroon ng hard drink beauties. Sila Brandy Ayala. Yan, Brandy Ayala. Hard drink. Yun. Alala mo pa. Tapos, si Lampel Cojuangco. Ayan. One of the first ones I saw who made technically porn movies. She had one or two. Jacqueline Jose, I'm not sure kung nagsimula sa kanya. Hindi ko rin alam eh. Si ano ba? Si Joy Sumilang ba? Alaga niyo yun? Jacqueline Jose ang pinakamaganda. At pinakamahusay umarte. Kasi may talent talaga. Si Joy Sumilang ba? Kay Rey de la Cruz ba yun? Remember her? Joy Sumilang is with Dean Carlos. Okay. Actually, yan eh. Yung mga yun, okay. What made Jacqueline Jose and Starcy Emanuel stand out was because marunong silang umarte. May talent. And they had really good movies. Talent. But generally, you don't watch them for this talent. Tangina, pinanonood nyo dahil nagugubad dyan. Medyo totoo yan. Oo. Who cares kung marunong umarte o hindi? Medyo totoo yan. Kasi yun yung uso nun eh. Pineko na yun eh. Diba? I remember ECP, Experimental Cinema of the Philippines. That was in the early 80s, pinipilahan ng mga tao. Yeah. Remember in the realm of the senses. Who doesn't forget that movie? Ay, grabe yun. Oo, kasi in the realm of the senses. And then talagang mga mama yung nakapila doon, mga pinagpapawisan sa labas ng sinihan. Paglalig na sa loob, pinagpapawisan pa rin. At saka hindi na natapos yung pelikula. Kasi it was beyond, yung in the realm of the senses was beyond erotic. It was, siya, nakakadiri. Parang ang mga 30 minutes into the film, hindi nila natapos eh. Nag-aalisa, naglabasa ng mga tao eh. Hindi, kasi pinutol yung, may putulan ng film. Ay, meron pa akong DVD nun ngayon eh. It's a shocking film. It's actually available online. It's free. You can just go ahead and watch it. Libre na siya ngayon. Okay. You have to understand about I would suggest, if you're a film buff like me, kasi nung naging estudyante ko ni Rolando Tino, naging art buff ako, puta, yun yung mga pinanood ko lahat eh. Binagsak ako nun. Rolando Tino. Binagsak ako nun. I was his last executive assistant. Ako ang huli ng EA. Sabi ko lang, binagsak ako nun. Hanggang sa magsara yung Teatro Pilipino. Kasi I was a student sa Letran. I didn't know he taught in Letran. Ano lang yan, one sem lang yan. Kasi he was teaching in UP and Ateneo. And ang ganda ng boses ni Rolando. One of the things I like about him is his voice. It's very soothing. Tapos nakita ko 4. Bakit? Wala, ganun ang buhay eh. Tsaka very, very, very deep ang boses niya. Oo. The guy is actually he's very nice on a personal level. I remember him. Hindi ko lang makalimutan, binagsak niya ako. Puta, yun? Doon ako natuto mag-biosi tsaka mag-kape. Kasi dahil nagdadating sa letra niyan, puta, ayaw niya magturo, ayaw magklase. Papahanap ako. Puta, i-excuse ako the whole day. Ipapatawag, hindi gano'n kasi katang like.
Going back dun sa usapan natin, ano sa tingin mo? Ako kasi, ang teorya ko ganito. Baka yung pelikula na yan, nung director na yon na medyo very toxic sa social media. Baka yung pelikula na yan was financed or paid by somebody. Kaya nga, ang sa akin lang, kanino to kampe, kay Bongbong ba to, kay Duterte? Kasi the way I see it, it's just it's probably paid to destroy someone or something. Or tawag doon, to promote like the last movie na ginawa niya, pinopromote ang administrasyon. So that's pro. Okay. So ngayon, sino sinisira niya ngayon? You're looking at the wrong place. Ha? You're looking at the wrong place. Oh talaga? The Duterte and BBM and the doesn't need him anymore. Tapos na election. Sira na ba? Wasak na ba kalaban? Wasak na ba? Hindi, tapos na election eh. Ano pa silbi niya? Ha? Hindi, baka for the 2025 elections. No. 2025 elections. Baka sinisira si Soto. Sino? Baka sinisira si Soto. I don't think it's BBM or the Duterte. Bakit sila lang ba nakaaway nila ng TVJ? Sino ang huling-huling nakaaway ng TVJ? Di mga halos-hos. What if? They're certainly capable. May pera sila. They certainly have the money. May pera sila. Nga no. Posible. Hindi ko naisip yun. Nga no, halos-hos. They have a production company. And they have the money. One thing about Tito Soto, wala masyadong atraso yan eh. Wala nga. And people who know Tito Soto will say na ang dali doon niyang makatanda ng tao. Pag na-meet ka niya minsan at pag nakita niya ulit, he's very good in putting names to faces. Something that I have no talent for. Kailangan makilala kita ng 4 na beses para maalala kita. Pero as a politician, he's very good. He remembers talaga. Kasi I would have voted for him when he ran with Ping Lacson na I could have. Meron doon vendor, tawag dating vendor si Nanay Bising. Yung mga suki niyan, suki niyan talaga, alaga niyan. Ito si Tito, yung Soto brother. Okay, love na love yan. Actually, yung nung si Bising, yung every birthday ni Tito Sen, yun yung guest of honor sa Saint Bulaga. Si Nanay Bising. Yun yung palagi lang binibitbit at bumabati kay Tito Sen pag birthday. Ano yan? Sinama ako ni Nanay, nagpasama sa akin sa Senado. Yung makihingi ng kung Tito, kailangan kong ganito. Kailangan kong okay lang, sige, bigay. Walang problema. Bigay ba? Nagmamano pa si Tito. Ang pinaka-close kay Bising yung pinaka-personal na close, si Vic. Si Vic. Mabait nga daw marami doon natulungan They've actually helped a lot of people daw. Kahit wala sa politiko daw si Vic Soto, marami daw natulungan. And maganda ang reputasyon. Except for the fact na marami ng babae, but that's another story. Pero, gratitude, yung utang na loob is very, very important doon sa amin. At actually, we're a very tight community. Konti lang kayo yung mga lansanista. Konti lang yung mga lansanista, it's a very tight community. And hindi kayo public school na sobrang dami. Konti lang kayo. Totoo yan. Everybody knows everybody. Is very strong. Yeah. Hanggang ngayon, puta, maglakad ka, may marinig kang Arriba, puta, parang magkukumpulan yan. Ang Letran ba may ibang campuses outside of Manila? Di ba meron? Yes, merong isang Kalamba. Yun. Yung unang lumabas Kalamba. Pero bumili sila ngayon malaki sa Bataan. Yung Bataan na dinidevelop, it is parang ang plano doon is parang it's a whole community. Yung parang sa state, yung college nila, isang buong city, isang buong town, parang ganun. So, dahil sobrang layo niya, ang Bataan, stay in ang student, babalik ang Letran sa kung ano sila during the Spanish time. Pag in-enroll mo ang anak mo doon ka nakatira. Doon ka nakatira.
Ganun nung araw yung mga interna daw, sabi ng tsahin ko. Sa mga babae, tawag interna. Oo. Ganun ang parang ganun ang mangyayari sa boarding Letran. school. Yan, parang boarding school. Ah, teka muna. You were saying about guest of honor nila sino yun? Nanay Bising. Si Aling Bising. Aling Bising. Si Nanay Bising. Okay, si Aling Bising, okay, vendor yan, dati sa harap ng Letran. He's been there since 1956. Hanggang ngayon ba nandiyan pa siya? Patay na siya. She died a couple of years ago, 3 years ago, during pandemic. Kaya, konti ang nakapunta sa Bohol kasi gitna ng pandemic. Pero kilala siya ng lahat ng estudyante doon. Halos lahat kilala. Oo. Puta, maniwala ka, maghanap ka sa Facebook, merong Aling Bising, Nanay Bising page. Sa tingin mo nung ginagawa nila, ano ba yung TV series sila dati? School Bukol. Sa tingin mo, may mga elements na doon ang galing sa mga kakilala nila sa Letran? Elements sa Letran lahat yun. Kasi ang tawag namin sa Letran, One Ball. Bakit One Ball? One Ball University. Bakit? One Ball University. Yun ang pangalan nung college sa School Bukol, One Ball University. I didn't know that. Okay. Sobrang, siguro tapos na naman, ano? Okay, matagal na, hindi na ako pwedeng kasuhan niya. Okay. Ang daming katarantaduhan namin. Yung student council office, tangin na ginawa kong pasugalan. Tangin, pagpasay kami. Hindi may kami nandin. Ano yan? Pagbagsak ko ng mga binaba. Ayan, pare, yan ang kapalaran mo. Nakikita mo yung tatlong isa? Yan ang katatlong palibal mo. Bigla nagbago. Yung dalawang sota mo. Hindi nagbibiro ang baraha. Hindi nagsisinungaling. Bigla hula. Ang hula, ha? Bakit yung pera sa mesa? Tapos, may trip kami. Kasi yung student council office, paglabas mo, marble yung floor. Okay? Nakita namin, napag-isip-isipan namin, pagka nakaupo ka sa office, may bintana, nakatingin ka sa labas, ang view mo parang TV. Okay. Okay? Tangina, gawin kaya natin tong Wow Mali. Parang nanonood tayo ng Wow Mali live. Tangina, nagbud-bud kami ng Johnson's baby powder sa sahig. Tangina, tapos pinanonood mo lang lahat ng taong nadudulas. Tangina, may nadulas na pare. Puta, galit na galit. Patay kami. Meron pa yan. Meron pa tinatawag na scoring bench. Ano yun? Nakaupo lahat doon. Tapos pag may dumaan na babae, ini-scorean. Jesus Mariosep. Tangina, ang babae nun puro... dati ang Letran, all boys eh. Kailan lang nagkaroon ng babae. So nung nag-start ako pumasok sa Letran, parang second year pa lang tumatanggap ng babae. So ang babae nun, puta, parang sa 10 lang ang magaganda. High value literally, commodity. 10 lang ang maganda. Hindi ko na babanggitin yung pangalan, pero wag na, okay. Belen, si Risa, basta 10 lang ang maganda. Basta 10 lang sila. Okay. So puta, lahat ng lalaki nag-aagawan dun sa 10. Yung natitiran siguro mga 100 babae, puro pangit. yung gano'n, so medyo baka ordinary looking lang. May malaking issue yan doon sa scoring bench kasi lumalabas harassment yun. Oo. Ano yung mga threat natin doon? Pinasok ko yung laundry ng mga pare. Binuhusan ko ng tubig ng baterya yung damit nila. Natunaw yung damit. So puta, for 2 weeks walang paring nakasuot ng sotana sa Letran. May mga ganong sobrang makulit ang Letran. As in mga nangyayari sa amin. Maloko yung mga bata. Bagay sila naman ng bata, maloko talaga. High school. Basta yung legendary yung high school na Letran, yung wag mo nga awayin. Kasi sobrang solid yung mga yung pagtutulungan ka. Teka, maiba ako saglit no.
remember yung ating small list. Ito yung mga kinoment sa atin. So, to address that, kaya daw ba, ito kasi medyo masikip sa dibdib. Ayoko sana. I really don't wanna go here, but this is a little, medyo masakit sa dibdib kasi, no? China, our enemy. Well, okay, sige. Not our friend. May monster ship siya na pinadala that can be seen from from Zambales daw. Ngayon, the reason I mentioned this is because the announcement of the monster ship was made by the NSC na act of aggression daw yan. Ang nagsabi si Jonathan Malaya, yung spokesperson ng National Security Council na klasiko ng college in parang Natsay ba o Soksay, di ko nandaan. Anyway, ngayon, Mr. Malaya mentioned this, and in most articles, makikita mo, nakasingit yung storya ng China, China's monster ship, National Security Council, related yung storya sa pagtatanggal dun sa mag-ama sa National Security Council. Sabi ng isang commenter natin, dapat doon noon pa tinanggal. Tatawa ko. Ano naman, it's the same thing na natin, di ba? They removed them a long time ago. Dapat, they should have been removed a long time ago. Ba't nga ba ngayon lang nila ginawa? Ngayon lang nag-away. Kasi ngayon overt na eh. So bukod doon sa pagiging pro-China ng mag-ama, so anti-Filipino nila, they had, okay, Rodrigo even was instigating sedition. Tapos yung anak, si Sarah, we're making terroristic threats. Yes. Tapos sasabihin, hindi conditional threat. Gago ka ba? Walang conditional threat. Walang. It's a threat or it's not a threat. It's a threat. It's a threat or not. Sangit mo sinabi mo, kumuha ka na ng assassin. Tapos sabi, conditional. Ang ina mo, sa konti ka magpaliwanag. Kaya nga ang tanong, umalis na ng Pilipinas, insidente na sa Jardin kahapon, si Bato. Pupunta doon ng Dubai. From Dubai, they're going to an undisclosed location. So, point being, parang napoprotektahan yung mga, gagamitin ba sa ICC? Yung testimony ni Bato, yung niya. Kasi kasama daw siya. So pinago na siya somewhere. Kasama ang pamilya niya, mind you. And ang tanong ko, sinong gumagastos ng kanilang pagtakas or paglayo? Sinong gumagastos? ICC? Talaga, hindi Philippine government. Malaki budget doon. I didn't know that. Ang budget doon galing European Union saka United Nations. So meron silang budget for that. Pagka sinabi nilang weakness sagot nila lahat yun. Talagang i-extract ka nila. Pati protection mo, sagot nila. So, the Dutertes are now actually threats to the government. Yes. In fact, tinanggal kayo sa NSC and nire-relate nakikita mo sa media If you look at the story of the removal, a little bit down dyan, kahit sa Raptor makikita mo, babanggitin yung monster ship sa Zambales. Because sa totoo naman, they are a threat. And it's about time that they be recognized as such. Diba? But Ako, sa akin, I would even go further. They're not threat. They are traitors. I would actually agree. Kasi kung pinasos mo pera ng bayan at ikaw pa galit, hindi naman siguro pa patriot ang tawag sa'yo dyan. Okay na sa akin yun. Sanay na tayo sa mga Nanakawan tayo. Sanay na tayo nanakawan. Pero tayong kumampi ka sa mananakop, sa manunupil. Yun pagkakaiba nun. Tangin lang yan, binalik mo yung panahon ng mga makapili. Kaya ako putan, there was a time, ang profile pic ko yung maliit na may bayong sa ulo. Na statuette, yung naka-bayong, tapos nakagano. Diba? Yung may bayong sa ulo, tapos naka-fist bump. Because that's who they are. Mga makapili yan. Bago lang yun. Diba? Sold down hindi the hapon, river. Hindi sold down the river. Totoo yan. And also... Kaya mga DDS lahat kan tried doon sa bayan mo. Medyo. Dahil kumampi ka eh. Tried doon sa bayan, kumampi ka eh. Tsaka diba? they defended China. Yes. Yun ang nakakabwisit. Galit. Oo. Kaya tayo syempre,
pili tayo ng ng leader. Si Antonio Montalban. Kilala si Antonio Montalban II. He's a columnist for Vera Files, my favorite publications to read. And Antonio Montalban said, Sa panging chismis, ha? And Antonio Montalban said, sandali lang, maganda yung naging niya maganda yung that there were national security threats and dapat daw, tigilan na daw ang tulpo sa Senado kasi meron na daw isa because may yung latest article sa Vera Files which I can probably show a little later, flash. Yung isang latest article niya talks about why the tulpos think of themselves or portray themselves as the only people who can save you from your troubles. Parang ganun ang dating na ako tulpo ako, ang bahala sa'yo, parang gano'n. Lalagay kita sa Pero marketing nga Tapos ang daling makalimot ng tao. I always remind people, teka muna, may kaso sila na na-dismiss lang only because, opinion ko to only because barkada nila yung presidente kaya na-dismiss yung 60 million nila. Technically, plunder yan. Kasi ang plunder, 50 nag-uumpisa, di ba? 50 million pataas. O kaya yung mga brand nila sa Senado, yung mga nakulong, yung kinasuhan. Yung mga, di ba yung mga brand nila sa Beda dati? There was this group of lawyers na kinasuhan sila. Tapos hindi daw 50 million yung kininakaw niya, 49 lang daw. Para lang magpumasok sa plunder. Binawasan pa 1 million. Hindi daw 50 million, 49 lang daw. Tawa ko ng tawa doon Huwag lang masabing 50 kasi plunder. Which is probably more than that panahon nila. Naupo lahat ng barkada nila Sa totoo lang, uhaw na uhaw yung mga barkada nila kasi ngayon lang nagka-posisyon Kaya talagang talagang nakaw. Talagang dakot talaga kung dakot. Parang yung dating presidente ng PhilHealth na walang ginawa na tiga Bacolod pero ayaw tumira sa apartment, naka-hotel. Naalala mo yon? Yung presidente ng PhilHealth dati na araw-araw yata lilipad linggo-linggo naka-hotel sa Maynila. Kasi tiga Bacolod, abogado yun Talaga namang sobra naman ang enjoyment nila sa pera natin. Grabe talaga. Yung panahon na yun talaga, lahat ng mga, sorry to say, pero lahat ng nobody, lahat ng mga hindi dapat binigyan ng posisyon, nabigyan ng parang free for all Wala pa talaga silang masyadong kakilala. Gahasa kung gahasa. Totoo yan. Grabe yun talaga. And gayon, nililink sila. Hindi ko alam yung, makikita mo sa dyaryo yung linking the story between yung Dutertes, tapos may monstership sa ilalim. The same article. Ako sa tingin ko, they're saying something that they don't want to say. Parang ganun And also, bar exams start. Bar exams begin on the 8th. Magre-register daw for the bar exams. Bukas ba? January 8, no? Ayun na magbabar. Good luck sa inyo. Sana magagaling ang mga next batch of lawyers natin. Mahirap ang bar this year. Totoo ba? I would know. Hindi mo malalaman. Hindi mo na-isip Yan ba, hindi ba nag-uulit yan? Kaya ako naman curious lang ako. Hindi ba nag-uulit ang tanong yan? Like, last year may kaibigan ka upper classmate na nag-bar. Ito lumabas to. Hindi ba valid na Ganito yan usually. Ang hinahanap mo kung sino examiner. Because yung examiner, usually nagtuturo yan. So, meron yan paboritong pwesto. So, pagalingan kayo ng research. So, saan nagtuturo ito? Hanapin mo yung klase niya, hanapin mo yung mga luma niyang exam. Ganun pala yun. Doon sila nagpaparegla. Kaya pagalingan kayo ng ACAD. Kasi yung ACAD yun nagpaparegla Ano ibig sabihin na nagpaparegla? Ay yung kinukuha niya yung ano ang posibleng question nito. Ina-analyze nila ano yung ugali ng tao, yung favorite questions niya. Nagbi-bleed na information. Oo. So, ganun. So, every year, iba-iba talaga lumalabas? No, every year, iba-iba talaga yung examiner. Yung examiner iba.
Ilan lang naman ang professor ng law school. Pag iba-iba examiner, di iba-iba rin ang tanong niya. Pero generally, uulit yan. After about 10 years siguro, uulit yan. Ganon? So, meron kang mauulit na tanong from 10 years ago. Pero ilan lang yun. So, hindi talaga siya pa pwede sabihin mo na, ako, review center ako. Meron akong exam nung nakaraan. Ito pag-aralan, itong ating test exam ngayon. Hindi ganun yun. Doesn't work that way. No. Okay, ang pagalingan ng review center is pagalingan ng prof na nagtuturo. Kasi the more comprehensive, okay, remember, ganito yan yun. Walang maituturo sa yung bago ang review center. All it can do for you is make you remember kung ano yung pinag-aralan. First year mo hanggang third year mo, kung nag-aral kang maigi, pag tungtong mo ng fourth year, review courses, nire-review mo na lang. Tapos, review center, nire-review mo na lang ulit kung ano yung review mo. Condensed na yun. So, kung hindi ka nag-aral mula first year, kahit anong review mo, ano yun? Sorry. Nalaglag. Okay lang. So, kung hindi ka nag-aral mula first year, puta, anong i-review mo? Diba? Because you're supposed to review it. So, kung hindi ka nag-aral ng first year mo, there's nothing for you to remember to review. So, ay tanong ko yun, babagta ka talaga. So, ang bar talaga, hindi lang talaga swertihan yan. Talagang aral ka talaga. Aral ka ng aral, pero meron ding element ng swerte. Bagay, as anything in this world. Malaki element ng swerte dyan eh. Like, lalo na noon, ngayon kasi multiple choice na lang eh. Eh noon, sinusulat mo. So, sinusulat mo yung answer mo, mahaba. So, what if, halimbawa, so, tanda mo, extra examiner, ilan libo kayo? Libo? So, ibig sabihin, gano'ng karami ang sinechekan niyang papel? At subjective yun. Oo. Kasi pag essay ang tanong, iba-iba sagot sa ibang tao. Iba feeling yan kapag ang papel mo sinekan sa umaga pa o again, sinekan ka sa gabi. Sa gabi, pagod na siya. Sa gabi, pagod na. So, yan. What if nag-away pa sila ng asawa niya? Naku, o kaya gutom na siya. What if hindi na nag-iisip? may problema pa sa opisina? Lahat yan po tayo na nakaka-apekto sa ibibigay siya yung grade. From being generous to being stingy. So, kaya ngayon, multiple choice that so it can be machine check. I guess. Well, ang tagal na ako hindi lang sa bar, so I don't know. Interesting. Also, another thing that happened lately is that the Comelec has started printing ballots. Ayan. Ang sabi nila na the Comelec daw has started printing kasi daw magkakaroon in the midterm polls pala, magkakaroon ng first ever parliamentary polls for the BARM on May 12. So magkaka-election din sila sa Mindanao. Remember na iba yung sistema nila sa sistema natin. Independent sila, but they're all part of one big country. Hindi ho sila ibang republika. Sino ba nagsabi nun? Iba daw. Sabi ni George Garcia na yun daw. And of course, our election provider is Miro Systems. Na pinag-uusapan nila nung isang araw I remember on TV, nakita ko si Edgar Erice was complaining about kinasuhan siya regarding that eh. Yung kinukwento mo na kinasuhan siya, no? And he was talking about yun nga yung mga yung this Saint something na yung kumpanya na parang nag-divest yata out of the company kasi daw marami siyang mga tanong, marami siyang issue. I didn't know, number one, I didn't know Erisa was a lawyer. Kala ko, elected. Pero he's a little smarter than I thought. So, buti na lang I was corrected on that part. And yun niya. First to be printed on Monday will be the ballot for the local and overseas absentee voters, which will only contain national candidates. Again, babalik tayo sa dati ng ating episode that napanood ninyo, no? Incidentally had about 2,800 views yung tutorial. Ang dami nanood nun.
I hope matapos nila agad. Because sa totoo lang, it's too late. Out of that. January ka mag-i-start ng printing? Late masyado yan. Late ba to? Di ba talagang ito naman ang... Don't they really do it in January? No! Dati yan as early as November. December, gano'n, printing. Okay, kasi ang ano dyan, ang problem mo kasi dyan is not just yung logistical requirements na print ka ng balot, pati yung delivery. Di-deliver mo pa yan. Sino napiprint ang balota natin? Is it Apo Printing? No, National Printing Office. Yung from the National Printing, sa kanila i-subcontract. Dito sa Quezon City, piniprint pala yan. Kung gano'n, dyan ang National Printing. But office. Tapos sa kanila isa-subcon. Pati lang kailangan i-subcon. Contractors. Hindi kaya isang printing lang yan. Ganun ba? Bagay, 110 million Filipinos. Ang daming bugbalota nun. At syempre, papalitan mo yan. Hindi naman yan pare-pareho. May part na may for the local election. Pati yung mga konsihal down to the councilors yan eh. So, medyo maligalig yan. Bawat bayan, ilang munisipyo yan. And BARM will have their first ever parliamentary elections. 65 ang iboboto. Dami pala nilang dun. Ang dami nilang parliamentarians. 65! Sus Maria Josep. That's a huge number in my opinion, for a place so small. Siguro para happy lahat. Bigyan kayo ng representante, wala kayong reklamo. Kasi pag sila nagreklamo, magulo na naman yan. Ngayon tahimik sila so awa ng Diyos, no? So kahit do maraming nagre-reklamo Hindi, gusto nila actually maganda yun eh. Self-determination yun. Yes. Mas maganda yun, mas marami ba? Para the more votes, para the more people who would be able to participate sa discussion, who could craft yung course ng BARM. Sabi ng BARM sabi sa diaryo, BARM voters will cast 2 ballots on election day. One for the parliamentary elections, another for the national polls. Isang local, isang national. Andun yung mga, syempre, senador, ganyan-ganyan. 73 million ballots daw are expected to be printed and 68 million of which will be for registered voters nationwide. Teka muna, 110 plus million Filipinos. Bakit 73 million ballots lang? Pwede ba katukote ang butante? 110 Filipinos, hindi naman lahat yung voters. Ilan? Sabagay, nakibabata. Pero ang liit ng number ng registered voters. Sabagay, may kilala ko. Hindi ako bumoboto. Kaya, ang moto liwa. You only print ballots for the number of registered voters. Kaya, and they also said, and the Comelec said, they will not print excess ballots. So, kamali ka, jack ang balota mo, tapos na yun. Yun na yun. And don't make mistakes with your ballots kasi yan touch move yan. Okay, mag-shade ng dalawang ng 14 na senador kasi ano ba mangyayari doon? Only the first ones. Oo. Yung excess yan. Mabibilang pa. Hindi naman po pwede ibabawa na. Nakapag mo na sayang naman. And then, so, yan yung ating mga napag-usapan. Ayan, Gerald, happy ka na sa nabanggit na namin yan si Pepsi Paloma. Para wag din natin masyadong, alam mo, gumagahasa kayo. Wag din natin patuloy yung panggagahasa sa tao, patay na. Dapat hindi na pinagkakapirahan yan. Tapos na, wala ba ibang mapag-usapan? Oo nga, tama ka doon sa I was looking at the wrong place. Baka nga ang nag-pondo niyan iba. Natalo sa kaso para lang makapanira. Posible din kasi yun. Medyo vindictive yata yung mamang yun eh. So I heard. Who likes them really young. Siya yun. Nakulong ba, diba? Oo, nakulong. Pero wag ka, parang hindi nabawasan ng yaman, Oo. Sabi nila yung anak daw mahilig sa lalaki, parang chismis yata yun. Totoo ba yun? Yeah, I don't know. I wouldn't know. Ako naman, feeling ko baka lang yan, panira lang din yan. Mukha namang lalaki yung anak eh. Mukha namang di totoo.
Anyway. Okay. So, anything else that baka meron pa tayong pwede i-mention, ano? Singit. Yun pong increase sa SSS na 15% na yung ng hayop na 1,500 na kinukuha sa idadagdagan pa nila. Buti na lang, sabi doon ni Coco Pimentel, wag mo nang gawin yan. Siguro, Tabaco Fish Mind, wag mo muna asarin ng tao, eleksyon. Kaya daw hindi muna sila maniningil ng extra SSS increase na dapat daw due na yung increase na yan. Kung maawa naman kayo sa amin. Hindi naman diba? Sakit eh. Of all the financial institutions, SSS ang nangailangan ng increase. Hindi PhilHealth. Maganda ang financial maganda nga ang financial ng PhilHealth. Sabi nga ni ng former DBS vlogger, wala ba, hindi mo kawawa ang PhilHealth. Sabi niya, ulat ako sa first, hindi ko nakilala. Tagal ko siyang pinagbastan eh. Si Jamal pala to, hindi ko nakilala. Kasi so gentle. Hindi ko kawawa ang PhilHealth. Sabi niya. Sige, sabi niya eh. Saka maganda siya ngayon. Oo, hindi masyado. All that vitriol, it didn't really suit her. But then, of course, pera-pera lang yan eh. Trabaho lang, walang personal. Ganun siguro yun. Kumita na siya, so ayos na. Pero, totoo lang, SSS, kailangan ng increase. Pag-bili ng financials ng SS. As far as I know, although I don't have the details, matagal ng reklamo yan. Matagal na nga, sabi nila dahil... Na kailangan talaga mag-improve. Yep. Oh, it's pointing down. Yun. Well, kasi, unlike PhilHealth na kapag may sakit ka lang, ang SSS is automatic retirement. Oo. Every month yan, bibigay yan ng pera. Oo. Walang palya yan. Automatic retirement yun. Oo. Lahat naman ang tao kung kang mag-retire. Totoo yan. Diba? Everybody retires. That's true. Oo. Unlike PhilHealth, hindi na nagkakakit. Meron namang hindi. Ito yan. Oo nga, PhilHealth nga naman parang medical insurance yan na hindi naman palagi mong gamit. Hindi ang SSS talaga gamit. That makes sense. Tama ka doon. Tama ka rin doon. Oo nga, I didn't see it that way. Oo nga. Walang palya SSS eh. Kasi pati heirs yan, nabibigyan yung mga anak. Pag patay na yung patay na yung actually, ang weird ng SSS eh. Talagang konting buwan lang yata ng hulog pag nanganak ka. Bibigyan ka ng pera ng SSS, diba? Ang laki na nakukuha nila doon eh. Ang laki na nakukuha nila doon. Especially maraming benefits kasi. So talagang kailangan mag-increase yan. And mind you, sa buong Asia daw, tayo daw ang una nagkaroon ng social security system. Which is a nice thing. Kasi it's nice to think na dati para tayong mayaman. So sana bumalik doon. Sana. Ayan. Okay, so another hour of discussion which is very interesting. Yung kay Nanay, what's her name again? Bising? Na naging guest of honor na Itbulaga, hindi ko alam yun. Ganun pala siya tumanaw ng utang. Basta birthday dito sa kanila, yun ang guest of honor. Ganun pala sila makaalala ng mga pati yung mga dati nilang pati mga vendor na alala nila. So bagay, that's probably why they're so loved. Diba? Yeah. Okay, si Vico Soto seems to be doing very well also eh. Tsaka walang problema, walang skandalo. It's actually better than that, better than the father, walang masyadong may pagbabae, walang masyadong sa labas. Medyo morally, tinisa itong batang to eh. So, maganda palaki ng nanay. Maganda palaki ng nanay. They both did the mother did a really great job raising her son. So, ewan ko lang, graduate na ba si Vico? Hindi pa. Tatakbo, no? Oo naman. Graduate na? Tatakbo ba si Vico? Parang graduate eh. Comment kayo Comment kayo. Third term na kayo. So his third term niya, so he's running again. Kasi ang mayor every 3 years tumatakbo, di ba? 3 years mo na, tatakbo senador yan panalo. Ito na naman tayo kay Abby Binay nung hindi tumatakbo. Sa tingin ko wala akong nare-relax. Bigla na lang nasa top 10. Talagang people are weird. Baka nga pag tumakbo si Vico Soto, manalo, no? Panalo yan. Manalo.
Patindahan din. Ano na? Maganda ako. Patindahan din pa. Yeah, maganda. I agree. Well, thank you very much. Thank you sa inyong panahon. Subscribe kayo. Kami po ay na-breach na natin. Pag ano na tayo, konti na lang, we will make the first 1,000 subscribers. And sana you are part of that group. First 1,000. O, diba? It's very nice. Salamat po na marami sa suporta. Maraming salamat. Oo, maraming salamat sa suporta. Ang bilis. Salamat ng marami. We started December 7. And ngayon ho, medyo midway na tayo into the 1,000 subscriber. Maraming salamat po. Maraming salamat. At we will come up with more. Comment kayo kasi Dennis, dumadami ang comments. So sinasagot natin yung iba. May isa doon ang sabi niya, Marcoleta will win. Okay, opinion mo yan. Opinion mo yan. Sige, sabi mo eh. Kanya-kanya tayo ng alaga eh. Marcoleta will win. Sabi niya, sure win daw si Marcoleta. Okay. Maganda din pala ang mga audience natin eh. Oo, maganda yung mga komedyante din eh. So, pinusuan ko naman. Yun ang opinion niya eh. Oh, sige. We are not here to destroy your opinion. Kung saan ka masaya, sige. Kanya-kanyang trip din. Magkuleta, mananalo rin. You know, that's not a bad idea, no? Paano tayo parang tapos kung sino yung mga mananalo, parapol, tayo sponsor. Yun lang, Marcoleta lang. Marcoleta lang, mananalo ba? At tingin niyo, mananalo si Marcoleta. Medyo, sa survey pa lang, medyo malabo eh. Pero, alam mo, elections, anything can happen, medyo magugulat ka eh. Yung dating, parang kasi, ano ba yung sabi niya, sakit daw ng Pilipinong politiko is that, pag-announce ka ng announce sa tatakbo ka, parang nanalo ko nangyari kay Binay, yung matandang Binay. Sabi, tatakbo, yun, nanatalo tuloy. Parang ganyan ang nangampan niya nun eh. Remember, he was going to run for president. Pagkatapos, ang layo pa eh. Pagka-front runner ka, yung talagang pa. Oo, hindi naman nangyari kay sa babae nagwala sa dilim, di ba? Tagal lang, ang aga niyang nagkwento pa siya, dapat ako nanalo. Pero okay, ba't hindi ka tumakbo presidente? Parang gano'n. Tanda mo sinasabi, parang tumakbo ka presidente. Audio mo ulit. Yan. Tumakbo siya presidente. Talo sila ni BBM. Bakit ko nasabi yan? Magkakainan sila ng boto. They will cancel each other out. Oo nga, no? Pero ano nangyari sa posisyon nun eh? Oo. And then you definitely win with 16 million. Kasi alam ito, no? Oo. Parang nangyari kay Fidel Ramos. Di ba sa dami nila na tumatakbo, nahati yung boto, nanalo minority president. At yung 16 million votes na yung solid yun, totoo yun. Naghahanap lang ng taliban. Totoo yan. Solid yun. So, kung sino makakakuha, audio mo na puputo. Your audio is not very good. Yan, okay na. Kung sino man ang makakuha ng vote share, 16 million na yun. Solid. Yun ang solid yun. Yun naman nanalo. Oo. Kung tumakbo si BBM na presidente, tapos tumakbo pa si Sara na presidente, kaya sinasabi niya na siya daw dapat nanalo na that the presidency was hers. Ano ba yun? Why would she say something like that? Alam mo, pagka-unhinged ka kung ano nasasabi mo. Oo, nahit-hit niya nung araw na yun. Pero lately, medyo sober na ng konti. Maayos-ayos. And then she learned how to not talk when she's not supposed to. Buti na lang. Wala na. Tapos too late. Too late na. Oo, totoo yan. Too late. Na siya. She shot herself in the foot already. Oo. Tapos na yun. She's not a threat anymore. Wala na yun kahit anong gawin niya. Kaya na nasubukan mo nga. Wala nga. Nagparali nga siya in support. Walang tumagil. And they did it twice. Dalawang beses nagtawag sa EDSA. O nga. Team Kasamahan versus Team Kadiliman. Diyos ko dahil. Okay. Wala na talaga. Wala na.
Wala nang moral ascendancy, wala na. Sa TikTok na lang sila may supporters. Oo nga. Wala na sa tunay na buhay. Yeah. Bakit kasi nag-ano pa eh? Ako talaga tataka ako. Bakit kasi gano'n? Kaya ang dami lumabas na chismis na shota daw niya shota niya daw yung kanyang staff, gano'n. Lumalabas na hindi naman totoo. Ano ba talaga totoo doon? Ano chismis mo doon? Kasi parang, ganda ng ngiti niya. Si Ibang Tulpo nag-out nun eh. Ha? Magbabit nun eh. Si Montulpo nag-out nun eh. Oo. Totoo ba yun? Bakit teka muna? O sige, sandali lang. Bakit si John Amores daw? Shota daw ni ano? Sabi daw, shota daw ni Sarah. Diba chismis din yun? Kaya doon nagkaroon doon ng resort sa Bohol kahit na bawal. Sa gitna ng Chocolate Hills, nagkaroon ka pag-aari daw yun ng pamilya ni John Amores. Totoo ba yun? Chismis yun. Bakit? Ang illicit relationship ba kailangan monogam? Oo nga, pero kasi syempre, ano ba talaga? Tuyo ka ba talaga? O ano ba talaga? Karni ka ba o gulay? Di ba? Cannot be vegan and carnivorous at the same time. Yes, it can. Ganun ba yun? Oh. And then there's a husband. So, hindi naman sila Pwede naman. Okay, weird talaga. Tangina, kasama ka ba sa kwarto? Awa ng Diyos, hindi. Tangina, scorer ka ba? Paano mo nalaman? Diba? Bagay, mamalay natin. Kaya nga, chismis lang eh. It's just, it's so illogical kasi. Ang illogical kasi ng chismis. Is it? Yes! To me, it's illogical. Parang, chismis. Si Ka Dennis may boyfriend. Pero ang alam ko si Ka Dennis may asawa. So, alin ang alin, di ba? You're discounting the possibility of a bisexual person. Bagay, baka naman, maybe my rainbow is not colorful enough. Yes. Siguro nga. Kasi syempre, Tangina, di talaga makulay ang chismis. Bagay. I just find it a little weird. Weirdohan lang ako. Parang, baka naman paninira. Kasi kung minsan, gano'n ang chismis eh. Baka panira lang. Diba? Pero yung may gano'n, may Amores ka na, may Lopez ka pa, okay. Lopez con Amores, parang ulam. Diba? Parang okay. So ako hindi ko siya, siguro nga maybe my color wheel is not colorful enough. Kaya hindi ko siguro makita. Bagay, sabi mo nga, di naman ako kasama. Di naman ako scorer. Mamalay ko. Besides, tangin what they do in their private life is their problem. Yeah. But if you're a public person, it's everybody's business. Not necessarily. As long as it doesn't impact yung public as long as it does not impact your public function. Yes, it does. In my opinion, it does. When it does, then it becomes a problem. Yeah. If it doesn't, then meron kang vice president na makitaan ng nakuna ng video sa casino, tumataya. Of course, it affects everybody. Kaya nga siya na ginamit sa kanya yun eh. At vice president na nahuli sa casino. Pag nahuli na. Pag nahuli. Pagka may ginawa na. Pero unless it doesn't impact, diba? This is unbelievable. Bagay. Sa bagay. O sige. Okay. It's almost, more than an hour. Again, thank you very much for sa mabilis. Wag ho kayong mag-atubiling mag-comment. Tapos kung meron kayong request, lagay nyo lang sa comments kasi questions yung sinasagot namin as much as we can. So, sige. Gusto nyo si Marcoleta. Sige. Kanya-kanya yan. Parapon tayo kung ano. Maraming salamat po si RP Lazaro. Maraming salamat. Ito po si Dennis Reyes, ang inyong pantas na talipanda. Talipandas talaga no? Until next episode. Until next episode. Salamat and please keep commenting. Bye-bye.